Mahigit 140,000 na alok na trabaho sa Qatar para sa mga Pilipino ang naka-hold ngayon dahil hindi pa rin pinapayagang pumunta roon ang mga bagong OFW. Kasunod ito ng pagputol ng ugnayan o diplomatic ties sa Qatar ng ilang Arab states. Pagtitiyak naman ng mga Pilipino sa Qatar, maayos ang sitwasyon doon at wala raw dapat ipag-alala. May report si Mark Salazar. Nagpadala na ng Rapid Response Team ang Department of Labor sa Qatar. Ang POEA naman inutusan ng mga recruitment agency na magsumite ng status report ng bawat isang manggagawang dineploy nila sa Qatar. By the hour, we monitor with our labor attaché. Hopefully, hindi na mangyari. Kung kailangan meron mga i-repatriate. Wala pa naman daw problema, pero mabuti ng handa. Kahit ang mga Pilipino sa Qatar, sinasabing normal ang sitwasyon doon at walang dapat ikabahala. Ito ay parang overreaction lang tsaka initial reaction ng mga kababayan natin, maging ibang nationals po rito. Ako po naniniwala, nagugat po ito doon sa mga nabasa po sa social media na umano ay may nagpa-panic buying na. Ang OFW na si Renato de la Cruz nag-alala raw nung ipataw ang deployment ban sa Qatar nung makalawa. Kinabukasan yung Qatar yun, pinapapalit ko. Lahat dito sa atin ayaw magpalit. On hold. Tayo mismo, nakijoin din sa pagpanik na gano'n. Kahapon, binawi ng DOLE ang deployment ban sa gaya ni Renatong may kontrata pa sa Qatar at nandito lang para magbakasyon. Makakabalik siya sa kanyang trabaho doon kasama ang 25,000 iba pa dahil ang mga bagong aplikante lang ang sinuspindi muna ang deployment. The average salary scale are even higher compared to other. They will be hosting this World Cup, if I'm not mistaken. Of course, they will need a lot of workers. Kasi hindi kagaya sa ibang sa Saudi, masyadong maigpit, pero doon open na, tsaka hindi magulo. Sa ngayon, may naghihintay pang 141,443 job orders o alok na trabaho ang Qatar para sa mga Pilipino. Pero dahil sa suspindido pa rin ang pagpapadala ng mga bagong OFW sa Qatar, naka-hold ang Overseas Employment Certificate para sa mga trabahong ito. We hope that what caused or what triggered the severance of diplomatic ties will be resolved as soon as possible. Mark Salazar, GMA News.